Hating gabi na, nagmamaneho ka na mag-isa sa Delhi Cantonment. Ang bahagi ng daan na ito, ang isang stretch sa makapal na canopy ng mga puno malapit sa Dawla Kuan, ay halos palaging walang tao sa oras na ito. Sumasara ang mga puno sa magkabilang panig. Ang daan ay makinis, maayos na napanatili. Mas maganda pa kaysa sa karamihan ng mga road sa Delhi. Isa ito sa mga pinakaprotektado, pinaka-secured na lugar sa buong kabisera. May mga military installation sa lahat ng panig. Mga armadong gwardya sa mga checkpoint. Ito yung uri ng lugar kung saan walang masamang dapat mangyari. Tumama ang headlight mo sa unahan ng kalsada. At naroon siya. Isang babae. Nakatayo sa tabi ng daan. Middle-aged. Nakasuot ng puting sari. Nag-iisa. Itinaas niya ang kanyang kamay. Humihingi siya ng lift. Gusto niyang makisabay. Ano ang gagawin mo? Kung titigil ka, maglalaho siya. Doon mismo sa harap mo, sa upuan, sa liwanag ng headlight, sa espasyong kinatatayuan niya. Maglalaho siya. Kung hindi ka naman hihinto at bibilisan mo ang pagpapatakbo, hahabulin ka niya. Sasabayan niya yung bilis ng iyong sasakyan. Mauunahan ka niya. At pag naunahan ka niya, bigla siyang liliko at hihinto sa harap mismo ng sasakyan mo. Haharangan niya ang daan at bigla na lang mawawala. And you will spend the rest of your life wondering kung ano ba siya at kung saan ba siya patungo. Bago natin simulan ng story time, kumuha ka muna ng inumin mo. Sa akin ngayon, meron akong matcha. Tara, kwentuhan tayo. Storytime tungkol sa White Lady ng Delhi Cantonment. Yes, you heard it right. Hindi lang sa Pilipinas merong White Lady. Meron din dito sa India. At hindi lang siya sa malayong sulok ng India. Sa kabisera pa mismo nito, sa Delhi. Ang White Lady na ito ay maraming dekada nang naiulat. Ng mga driver, ng mga military personnel, ng mga call center employees, na umuuwi sa oras ng gabi. Ng mga taong hindi pa naririnig ang kwento niya bago siya makita. At walang sino man ni isa sa mga nabanggit na iyon ang nakapagpaliwanag kung sino siya. Kung paano siya nakakatakbo ng ganun kabilis o kung bakit palagi siyang nawawala bago pa man makarating sa kanya ang sino man. Ang Delhi Cantonment o Delhi Cant kung tawagin ng karamihan ay matatagpuan sa southwestern part ng capital malapit sa Dawla Kuan na sumasaklaw sa humigit kumulang na 10,452 acres ng carefully maintained na kalupaan. Isa ito sa mga pinaka-organisado, pinaka-pinagpapatrolyahang lugar sa Delhi. May malalawak na mga daan na may nakahanay na malalaking mga puno. Pipal, neem, eucalyptus. Ang kanilang mga sanga ay bumubuo ng isang green tunnel sa araw at isang madilim na tunnel sa gabi. Sa araw, it is exactly what it looks like. Isang maayos na military area. Mga paaralan, mga hospital, mga tirahan ng mga hukbo. Ang Delhi Area Headquarters. Ang uri ng lugar na nagfa-function na may maayos na disiplina na karamihan sa Delhi ay kapansing-pansing kulang. Pero sa pagitan ng 1 a.m. at 4 a.m., sa mga kalsadang dumadaan sa mga kahabaan ng puno, malayo sa mga checkpoints, malayo sa mga ilaw, magsisimula ang kwento. Ang mga account ay kapansing-pansing pare-pareho sa loob ng maraming dekada ng independent na pag-uulat. Isang middle-aged na babae, puting sari, nakatayo ng mag-isa sa tabi ng daan, malayo sa anumang gusali, malayo sa anumang ibang tao. Hindi niya agresibong pinipigilan ng mga sasakyan. Itinataas niya lamang ang kanyang kamay. Ang universal na senyales para sa pakitigil, ako ay makikisakay. Ang susunod na mangyayari ay depende sa gagawin ng driver. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, kung titigil ang inyong sasakyan, mawawala siya. Maraming account ang naglalarawan ng kanilang paghinto, pagtingin sa labas ng bintana ng kanilang sasakyan. Ngunit wala silang nakita. Walang babae, walang bakas ng paa sa alikabok, walang tunog. Ngunit nandun siya. Malinaw na nakita.
sa inyong headlight sa isang sandali, pagkatapos ay wala na siya. Kung hindi naman kayo titigil, tatakbo siya. Ito ang detalyeng nagpapaiba sa White Lady ng Delhi Cant mula sa bawat ghost story sa India. Hindi lang siya nawawala kapag dumaan kayo sa kanya. Kahit na ang takbo mo ay 40 kilometers per hour or 80, mauuna siya sa'yo. Pupwesto siya sa harap ng iyong headlight. Hinaharangan ng daan at ang mukha niya ay nakaharap sa'yo. And then after all of that, mawawala na rin siya. Ang mga call center employees na nagtatrabaho sa night shift around early 2000s. During that time na ang bahagi ng road na ito ay kanilang ruta pa uwi. Natatapos ang kanilang trabaho tuwing madaling araw at umuwi sila around 2 a.m. to 3 a.m. Sila ay specifically binalaan ng kanilang mga employer tungkol sa daan na ito. Pag may nakita kayo na kahit na sino sa Cant Road, wag na wag kayong titigil. Huwag kayong magpapaangkas. Huwag kayong magpapasabay. Nagdagdag ang ilang account ng isang detalye na unsettling. Yung mga nakakita ng malapitan sa kanya. Karaniwan mula sa side window habang tumatakbo siya kasabay ng pag-andar ng kanilang sasakyan, ay nilarawan ng kanyang mukha bilang kalmado. Hindi screaming, hindi distorted, hindi mukha ng isang halimaw. Isang babae lang na nakatingin sa'yo. Yung kalmado ang tingin sa'yo, pero kikilabutan ka. Para bang sanay na siya na ginagawa niya ito. Para bang naghihintay lang siya na makarating kung saan man siya patungo. Para maunawaan natin kung bakit naglalagi ang White Lady na ito sa Delhi Cant specifically at hindi sa ibang bahagi ng lungsod. Kailangan nating maunawaan kung anong klaseng lugar ito at kung ano ang tinayuan nito. Ang Delhi Cantonment ay opisyal na naitatag bilang isang Class 1 Cantonment Board noong 1914. Ilang sandali matapos ng paglipat ng British ng kabisera ng India mula Calcutta papunta sa Delhi noong 1911. Ang lugar na ito ay nilikha para may tuluyan ang mga military personnel at suportahan ang mga administrative function ng bagong imperial capital. Pero ang presensya ng British military goes back further than 1914. Sinakop ng British forces ang Delhi mula sa mga Maratha noong September 11, 1803. At noong 1857, ang taon ng Indian Rebellion o First War of Independence. Depende kung kaninong history ang binabasa nyo. Delhi was the central theater ng isa sa mga pinakamarahas na confrontation ng colonial era. Ang lungsod ay sinakop. Ang pagsakop ay tumagal ng ilang buwan. Ang karahasan ay nasa magkabilang panig at ito ay malala. Nang mabawi ng British ang Delhi, sistematiko ang kanilang pagganti laban sa mga sibilyan. Libo-libo ang namatay. Ang lupa na magiging Delhi Cantonment ay naabsorb na ang maraming henerasyon ng kasaysayang ito bago pa man maitatag ang anumang cantonment board. Mga estruktura mula sa Mughal Empire, mga puntod, ang ridge, ang batuhang lupain na nasa loob ng cantonment area ay isang pangunahing lugar ng labanan sa panahon ng 1857 siege. Kasama ng Mutiny Memorial ay nakatayo sa lugar na ito hanggang ngayon. At ang mga puno, ang napakalaki, sinaunang mga puno na nakahanay sa mga Cant Road at nagpapaganda sa lugar na to sa araw. Ang mga punong ito ay matatanda na. Ang ilan sa kanila ay old enough na. Nandoon na sila simula pa noong 1857. Old enough na nasaksihan nila ang mga bagay na hindi dinokumento ng kahit na sino. Walang nakakaalam kung sino ang White Lady na ito. Walang pangalan ang nakakabit sa kanya. Walang petsa, walang record ng sino man na specific na babae na namatay sa anumang tiyak na bahagi ng daan na iyon. Ang pinakakaraniwang paulit-ulit na teorya ay namatay siya sa isang road accident. Isang gabi naglalakbay siya papunta sa kung saan man. At ang kanyang paglalakbay ay natapos ng marahas sa daan na iyon. Ang kanyang espiritu ay sinusubukang tapusin ang paglalakbay na ito. Pero may ibang teorya. Sinasabi ng ilan na mas matagal pa siya kaysa sa daanang ito, na konektado siya sa original na lupa mismo, sa karahasan na naabsorb ng rib at ng cantonment area
sa loob ng maraming siglo. Sinasabi ng iba na isa siyang balo. Ang puting sari sa India ay tradisyon na iniuugnay sa pagkabalo, sa kalungkutan, sa isang uri ng pagkawala, na umuuwi siya papunta sa kung saan man. At nung namatay siya, ay hindi niya pa rin matanggap na hindi siya nakarating sa kanyang patutunguhan. Sinasabi naman ng ilan na hindi daw siya babae. Ang kahabaan ng daanan na ito ay naging saksi na sa maraming mga trahedya at nag-accumulate na ang mga espiritu na nananatili dito. Sinasabi ng ilan na hindi lang siya iisang babae. Ang daanan na ito ay naging saksi na sa maraming trahedya sa loob ng maraming taon. At itong daanan na ito ay nag-accumulate na ng maraming iba't ibang espiritu. Isang pinagsama-samang hunting ng bawat babaeng namatay ng mag-isa sa daanang iyon. Sa kadilimang iyon, walang nakasaksi at walang naitala. Dumako na tayo sa mga kwento ng iba't ibang mga tao sa daanan na ito. Unahin na natin yung military account. Katulad nga ng pinag-uusapan natin kanina pa, ang Delhi Cantonment ay isa sa mga pinaka-heavily monitored na lugar sa India. Mga armadong personnel ang naka-estasyon sa regular na bases. Nagpapatrolya sila sa mga daan. Ganun pa man, itong mga military personnel na ito ay mismong nag-report tungkol sa White Lady. Mga sundalo na walang particular na interest pagdating sa mga ghost stories, mga takutan. Walang motivation para mag-sensationalize ng mga kwento. At mga significant professionals na kung sakali man manggaling sa kanila ang ganitong klaseng report, walang maniniwala sa kanila, parang katawa-tawa. Ang mga account mula sa mga military source ay palaging third or fourth hand. Sinabi sa akin ng isang kasamahan, nangyari ito sa isang tao ko dahil yung mga saksi mismo, nag-aatubili sila para mag-report. Pero dahil sunod-sunod nga yung kwento tungkol sa White Lady na ito, mahirap itong baliwalain. Early 2000s, nung nagsimula ang kwento ng White Lady mula sa mga tiga-call center, ang BPO at call center industry ay lumakas noong mga panahon na yon sa Delhi. At yung mga empleyado na pumapasok ng night shift, madalas silang dumadaan sa Kant Road around 2 a.m. to 3 a.m. Bukod sa well-maintained ang daanan na ito, safe dahil nga may mga military personnels at mas mabilis itong ruta nila. They all share the same experiences. Makikita nila ang White Lady, magtataas ito ng kamay. Pag hindi sila huminto, sila ay hahabulin at pag huminto naman sila, ito ay mawawala. Same pattern. Kaya naman nung kumalat ang kwento ng White Lady, bihira na ang mga dumadaan dito. Mas pinipili na lang nila na madagdagan yung oras ng commute nila kesa naman makasalamuha ang White Lady na ito. Ito naman ang kwento ng driver na huminto. Itong account na ito ay kumalat sa buong Delhi noong mid-2000s. At paulit-ulit nang naikwento sa iba't ibang format. The story goes like this. May isang taxi driver at meron siyang naisakay na isang babae na nakaputing sari. Umupo siya sa likod ng taxi at nagbigay siya ng address. Sa isang residential area na hindi malayo sa cantonment. So nag-start na siyang mag-drive at sinubukan niyang mag-start ng conversation. Sumagot lamang ng bahagya yung babae. Nang makarating na ang driver sa destinasyon, lumingon siya at wala na ang babae sa sasakyan niya. Kumatok siya sa pintuan ng bahay. Isang matandang tao ang sumagot. Inilarawan niya ang babae dito. Sinabi ng matanda sa kanya, "Yun ang anak kong babae. Namatay siya sa Kant Road, 3 taon na ang nakakalipas." Sinusubukan niya pa ring makauwi. Hindi dokumentado or na-verify ang source ng kwentong ito. Walang police report, walang news article, walang pinangalan ng saksi. Ito ang Delhi Cantonment version ng Vanishing Hitchhiker story, na isa sa mga pinakamalawak na na-distribute na urban legend sa buong mundo. Ano yung dokumentado dito? Hindi bababa sa 40 countries ang may similar story, lalo na around 1990s. Ang Vanishing Hitchhiker ang isa sa mga pinaka-pinag-aralan na kababalaghan sa folkloristics at sa buong mundo.
Ang mga scholar na sina Richard Beardsley at Rosalie Hankey ang nagsagawa ng unang sistematikong pag-aaral tungkol sa vanishing hitchhiker noong 1940s. Nakinikilala ito bilang isang consistent na uri ng legend na may mga specific na umuulit na elemento. Ang nag-iisang figure ng daan, ang request para sa transportasyon, ang pagkawala ng pasahero, at ang kasunod ay ang pag-discover na ang figure ay isang multo. Wala silang nahanap na iisang pinagmulan ng legend na ito. Lumitaw ang legend ng independent sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang panig ng mundo. May environmental explanation kung bakit sa Delhi mismo nangyayari ang phenomenon na ito. Ang bahagi ng daan malapit sa Daulakwan ay makapal ang kagubatan. Ang mga puno ay lumilikha ng canopy. Sa gabi ay halos ganap na niyang natatakpan yung ambient light. Sa ganitong kadiliman, tanging mga headlights lamang ang nagiging source ng ilaw sa road na ito. Ang utak ng tao, nagpo-process siya ng matindi dahil incomplete yung nakikita niya dahil sa kadiliman at sa limited na light source. Ang galaw ng puno sa magaan na hangin, ang pagtama ng headlights at paggawa ng anino, nakakabuo ito ng mga figures. At yung mga figures na ito, dahil nga tumatakbo yung sasakyan, ay maaaring makagawa ng impression na ito ay gumagalaw. Ang phenomenon ng pagtakbo o paghabol ng White Lady na isa sa mga pinaka-nakakatakot na part ng kwento na ito, ay maaaring maipaliwanag kung paano natin makikita ang mga bagay habang nasa isang sasakyan na tumatakbo ng mabilis sa kadiliman. Kapag tumingin ka repeatedly sa side mirrors habang ikaw ay umaandar, yung utak mo nagiging active din to figure out kung ano ba talaga yung nakikita mo sa mga gilid sa kadiliman gamit lamang ang headlight ng iyong sasakyan. Meaning, makakagawa ka ng perception na may humahabol sa'yo kahit wala naman. Ang totoong tanong, sino ba talaga siya? Ang White Lady sa Delhi Cantonment ay may kapatid na babae sa halos bawat kultura sa buong mundo. Sa Chicago, siya si Resurrection Mary, isang batang White Lady na hitchhiker sa Archer Avenue at nawawala sa mga gate ng Resurrection Cemetery. Sa Mexico, siya si La Llorona, ang umiiyak na babae na naghahanap sa mga daan at ilog ng mga batang nawala niya. Sa San Juan Capistrano sa California, siya ay isang figure sa mahabang puting damit na sumisenyas mula sa tabi ng daan at hindi naaabutan ng kahit na sino. Sa Pennsylvania, siya si White Lady of Wapsie Mountain, isang babaeng namatay sa car crash sa paikot-ikot na daanan na naghahanap ng paraan para makauwi. At lalayo pa ba tayo? Sa Pilipinas, meron tayong ang babae sa Balete Drive. Kapag dumadaan daw ang mga sasakyan sa Balete Drive na nasa Pilipinas, nakikisakay daw ito. Minsan magsisenyas na sasakay, minsan magugulat ka na lang nasa loob na siya ng sasakyan mo. Bawat kultura, bawat era, bawat bansa kung saan may mga daan at may mga nagbabiyahe ng mag-isa sa gabi, ang White Lady ay nandun. Sa tabi ng daan, sumisenyas na makisakay at isabay siya, dalhin siya sa kanyang destinasyon. That's our story for today. I hope nagustuhan ninyo. Kung meron pa kayong mga story na gusto nyong i-feature natin sa ating channel, huwag kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like and share it at syempre mag-subscribe na rin kayo sa channel natin. Thank you for watching. I'll see you on the next one.